Masaya at mapagpahalang pagkikita po muli mga kapatid. Ako po si kapatid na Alfonso Sahagul. Dito po sa chapter 12 ng Isaiah, verse 2. Ang Diyos ay aking kaligtasan. Pagpati po. Sumagana nawa sa inyo ang biyaya at kapayapaan. Hatid ng Diyos amang mga pangyarihan sa lahat at ng Panginoong Kristo. Tayo po'y manalangin. Diyos amang mga pangyarihan sa lahat ng nagawa ng langit at lupa, manaming lahat sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoong Kristo, ang Hari ng mga Hari, ang Panginoong Panginoon, ang Diyos ng mga Diyos, ang Diyos ng kalwalatian, ang nag-iisang banal, ang maamo at mabuginayang Panginoon. Naririto po ako muli sa iyong harapan at paanan, O Diyos Ama, upang hitingin sa iyo na ako ay pahiramin mo ng katalinuhan at buksan mo ang aking kaisipan at damdamin upang ganap ko maunawaan na iyong mga salita na aking binabahagi sa iyong mga nilalang. Amen. Magandang gabi po. Ako po ay broadcasting from Bacoor, Cavite. Salamat sa iyo, Facebook. Dito po sa aking episode 25 na may caption po na Hebreo, ang dakilang kaligtasan at aral po sa unang Timoteo. Ito po ang ating matututunan sa chapter 2 verse 1 hanggang 6 po. Kaya dapat nating pagkukulan higit pang pansin ang mga bagay na ating narinig, baka tayo matangay na papalayo. Sapagkat kung ang salita na pinahayag sa pamamagitan ng mga anghel ay may bisa, at ang bawat paglabag at pagsuway ay tumanggap ng kakulang parusa, paano nga tayo makakatakas kung ating kababayaan ang ganito kadakilang kaligtasan? Ito ay pinahayag noong una sa pamamagitan ng Panginoon at pinatunayan sa atin ng mga nakarinig sa Kanya. Napawang pinatotohanan din ng Diyos sa pamamagitan ng mga tanda at ng mga kababalaghan at iba't ibang himala at ng mga kaloob ng Espiritu Santo na pinamahagi nga ayon sa Kanyang kalooban. Ano po yung mga kapatid, yung dakilang kaligtasan? Ito po ay kung meron tayong sapat na pananampalataya, maliligtas po tayo. Provided nga po na hindi na po tayo dapat gumawa para kung anumang kasalanan. Ay ibig po sabihin ay magpakabanal. So, verse 5 po, sapagkat hindi pinasakop ng Diyos sa mga anghel ang sanlibutang darating na siya naming sinasabi, ngunit may nagpapatunay sa isang dako na sinasabi, ano ang tao upang siya'y iyong alalahanin? O ang anak ng tao upang siya'y iyong pagmalasakitan? Siya'y ginawa mong mababa kaysa mga anghel ng sandaling panahon, at siya'y pinutungan mo ng kalwalatian at ng karangalan, at siya'y iniligay mo sa ibabaw ng mga gawa ng iyong mga kamay. Pinasakop mo ang lahat ng bagay sa ilalim ng kanyang mga paa. So verse 7 po, verse 8 po, patuloy, nang masakop niya ang bawat bagay, wala siyang iniwan na hindi niya nasasakop. Ngunit ngayon ay hindi pa natin nakikita na nasasakop niya ang lahat ng mga bagay, kundi nakikita natin si Jesus na sa sandaling panahon ay ginawang mababa kaysa mga anghel, na dahil sa pagdurusa ng kamatayan ay pinutungan ng kalwalatian at karangalan.
upang sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos ay maranasan niya ang kamatayan alang-alang sa lahat. Ano po, namatay, nagpakasakit po sa atin ang ating Panginoon Kristo para sa ating lahat. Sapagkat nararapat na ang Diyos na para sa Kanya at sa pamamagitan niya ay nagkaroon ng lahat ng mga bagay sa pagdadala ng maraming anak tungo sa kalwalatian ay gawing sakdal ang tagapagtatag ng kanilang kaligtasan sa pamamagitan ng mga pagdurusa. Sapagkat ang gumagawang banal at ang mga ginawang banal ay pawang nagmula sa isa. Dahil dito hindi nahihiya si Jesus na tawagin silang mga kapatid na sinasabi, ipahayag ko ang iyong pangalan sa aking mga kapatid. Sa gitna ng kapulungan ay aawitan kita ng mga himno at muli ilalagay ko ang aking pagtitiwala sa Kanya. At muli, narito ako at ang mga anak na ibinigay sa akin ng Diyos. Ayan po. Sa chapter 3 po, verse 8, patuloy po muna tayo hanggang 11. Huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso gaya ng sa paghihimagsik. Ayan po. Kadalasan po kasi matigas ang puso natin pagdating po sa mga alituntunin na ating Panginoon Kristo. Lagi naghihimagsik. Kasi matigas po talaga ang ulo natin. Gaya ng sa araw ng pagsubok sa ilang, na doon ay sinubok ako ng inyong mga ninuno, bagamat nakita nila ang aking mga gawa sa loob ng 40 taon. Kaya't nagalit ako sa lahing ito, at aking sinabi, sila'y laging naliligaw sa kanilang puso, at hindi nila nalaman ang aking mga daan. Gaya ng sa aking galit ay aking isinumpa, hindi sila papasok sa aking kapahingahan. Kapahingahan po o kanyang kaharian. Sa verse 12 po, mga kapatid, mag-ingat kayo na walang sino man sa inyo ang may pusong masama at walang pananampalataya na naglalayo sa buhay na Diyos. Ngunit magpayuhan kayo sa isa't isa araw-araw. Habang ito ay tinatawag na ngayon, upang walang sino man sa inyo ang papagmatigasin ng pagiging madaya ng kasalanan. Sa verse 15 po, gaya ng sinasabi, ngayon kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso na gaya ng sa paghihimagsik. Ayan po. Kasi nga po, lagi tayo naghihimagsik para gawa ng kasalanan, kung ano-ano po mga kasalanan. Magandang gabi po, Miss Faith Go. Welcome po sa chapter 12 verse 2 ng Isaias. Ang Diyos ay aking kaligtasan. God bless po. Sa verse 16 po, sino-sino ba sila na matapos makarinig ay naghimagsik? Hindi ba ang lahat ng umalis sa Ehipto sa pamamagitan ni Moises? Ayan po, lahat daw naghimagsik. Yung po tropa ni Moises sa ilang nung inilabas siya ng Panginoon Diyos, sila sa Ehipto. Kasi nga po, ay itong mga anak na ito ni Israel, ewan ko, kasali tayo doon. Ano po? Pero parang ikaw makasali tayo sa mga anak ni Israel. Ay, reklamador po kasi. Mapagsalangsang. Ayun po, palagawa ng hindi mabuti, mareklamo. Kaya nga po ang Diyos, ang kanyang espiritu ay umalis na sa Israel. Wala na po. Hindi ko po malaman. Nagtatanong po ako sa ating Diyos kung bakit ang bansang Israel ngayon ay napakaliit.
na dapat ay malaki po, malawak, hindi po ba? Kasi bayan niya ang Israel maaaring hindi niya napabigay ang kanyang lupang ipinangako noong panahon na yun sa mga anak ni Israel, na kung saan dinadaluyan daw ng gatas at pulot. Ang sa akin po interpretasyon, ang gatas at pulot na tinutukoy ng ating Panginoon, ang Panginoon na mahukbo ay ang langis po sa Middle East. Kasi po kung inyong papansinin talaga ay napakaliit po. At hindi nyo, kusa for your information po mga kapatid, noon pong natapos ang Second World War, ang mga Israelita po, wala silang bansa, stateless po sila. Wala silang sariling bayan. Pinagbotohan lang po yan noong November 1948 ng mga bansa para sila ay magkaroon ng lupain. Kabilang po ang Pilipinas dyan sa bumoto, pabor sa kanila. Ngayon, como ang Israel ngayon ay Holy Land, doon po sila inilagay. Kasi noon po, nasasakupan po kasi ng mga Palestino ang Holy Land. Kaya dyan po nag-ugat ang pag-aaway ng dalawa, ng Israel at saka mga Palestino. Kasi lumalabas na kinamkam ng mga Israelita ang lupain ng mga Palestino. Ayan po. Pero ako nga po nagtatanong sa ating mahal na Panginoon na mahukbo kung bakit kakapiraso nga ang bayang Israel. Sa akin pong palagay no ay sakop po nila ang Saudi Arabia. Kasi sabi po sa kanyang kasulatan, hanggang Euphrates, ilog Euphrates po, ang magiging lupain ng Israel. Ay komo nga sa katigasan ng ulo, umalis ang Espiritu ng Diyos sa Israel. Pinabayaan na sila Wala na. Hindi ko po alam kung natuloy talaga yung pangakong lupain na dinadaluyan ng gatas at pulot. Ayun po yung langis. Pero ganun pa man, malakas din po ang bansang Israel. Dahil ang sabi nga, pero darating po sa ating mga huling araw ng Jerusalem, yung pong matandang Jerusalem, ay kukubkubin ng iba't ibang bansa. Pagkakampi-kampihan ka, Jerusalem, yung po sabi ng Diyos, para siya ay lupigin ang Israel po. Kung saan po ay sasamsaman ang Israel, ang kayamanan, ang mga babae ay gagahasain, at lahat po sila ay baka mapuksa. Ano po? Sa verse 17 po, ngunit kanino siya galit ng 40 taon. 40 years po kasi niyang ginabayan. Ang tropa ni Moises ang Exodus. Paki-review niyo po yung sinundang episode. Episode 24. Mali po ako, nailagay ko 14 Kamali ako ng time. Ito po sinundan na pinaliwanag ko puro kung bakit. Inabot ng 40 years ang tropa ni Moises. Doon po sa 40 years na yun, matyaga pong nagbantay ang ating Diyos sa tropa ng Israel. Bakit po? Pagka mainit ang araw po, may nakalambong na ulap sa kanila, sa ibabaw nila. Ano po? Sa gabi naman po sila ay naglalakbay, may haliging apoy na parang sulo na nagsisilbing ilaw nila sa ilang. Ayan po. Diyan nyo po marirealize kung gaano tayo kamahal ng ating Diyos, ang Panginoon ng mga hukbo.
Pero kayo po ba ay mahal ninyo ang ating Panginoon ng mga hukbo? Ang Diyos natin lahat. Kung oo, ay makabubuti po sa inyo, provided na kayo gagawa ng mga makalangit na mga gawa. Hindi ko na po kinakalang isa-isahin dahil alam niyo na po. Sa verse 18 po, at kanino siya sumumpa na hindi sila makakapasok sa kanyang kapahingahan kung hindi sa mga sumuway. Kapahingahan niya po ang kanyang kaharian. Kung hindi daw sumuway. Kaya't nakikita natin na sila hindi nakapasok. Ayan po. Dahil sa kawalan ng pananampalataya. Hindi sila nakapasok sa kapahingahan. Di ang pinahiwatig po nito, hindi napabigay sa kanila ang lupang pangako sa kanila ng ating Diyos. Kasi nga po, sabi ko, kawalan ng pananampalataya. Kaya nga po kinakailangan natin sumampalataya, mga kapatid. Kung kayo po, kung sino man po nakikinig ngayon, kung kayo po ay may mga hindi tunay na Diyos, mga Diyos-Diyosan, ay umalis na po kayo dyan, itapon ninyo. Hanggat malaki pa po ang inyong panahon dito sa lupa. Dahil pagka po kayo ay hindi umalis dyan, ang sabi po ng Diyos ay hinusgahan na ninyo ang inyong sarili. Pagka po kayo i-judgment na sa inyong sarili, pagdating po sa one day judgment niya sa taas, wala na po kayong trial, diretso kayo sa apoy. Kasi dito pa lang po sa lupa, kayo na po ang nag-condemn sa sarili ninyo. Ayan po. Mangilabot po kayo sa kasapitan ng inyong kaluluwa, mga kapatid. Kaluluwa po natin, isa lang, inuulit-ulit ko po ito. Sa halos gabi-gabi ko pong pag-gospel sharing, isa lang po ang ating kaluluwa. Mahalin ninyo ang inyong mga sariling kaluluwa. Hindi kayo liligtas. Ang asawa nyo, kapatid, magulang, at hindi rin kayo maililigtas ng ating Panginoon Jesucristo. Bakit? Eh kung marumi kayong haharap sa Kanya, ay saan niya kayo padadala? Yan po. Kaya kung ninanais nyo nga pong mailigtas sa inyong sariling kaluluwa, mga kapatid, ay ngayon pa lang, mag-umpisa na kayo magsisi. Gumawa ng mga makadiyos at karapat-dapat sa kagandahang asal na ating Panginoon Diyos. Yun lamang po. Madali lang naman pong gawin. Bakit yung iba nahihirapan? Bakit yung iba? Sabihin nila, hindi naman namin sinasambayan eh. Hindi raw sinasambay, dinadalanginan. Iniiyakan pa. Image lang daw ni God yan eh. Bakit? Nakita pa po nila si God. Sabihin nila image. Narinig po ninyo yung mga panliligaw na yan. Yan po ay kay aral ni Satanas. Huwag po kayong patangay dyan. Kaya nga sabi niya po, lumabas kayo sa kanya, bayan ko. Sino po yung kanya? Si Satanas yan. Sino po yung bayan? Tayo. Bayan ko, sabi niya. Ano po? Sa chapter 4 po ng Hebreo pa rin, verse 1, patuloy po muna tayo sa ating hanggang 3. Kaya't habang nananatiling bukas ang pangakong makapasok sa kanyang kapahingahan, mag-ingat tayo na baka sino man sa inyo ay hindi makaabot doon. Ayan po. Sapagkat dumating sa atin ang magandang balita, gaya rin naman sa kanila. Ngunit hindi nila pinakinabangan ang pangangaral na narinig nila sapagkat hindi sila naging kalakip sa pamamagitan ng pananampalataya ng mga taong nakarinig. Ayan po. Nakarinig po yung mga tao pero hindi sumampalataya. Ibig sabihin, pumasok dito, labas sa kabilang tenga. Dead ma lang.
Sa verse 3 po, sapagkat tayo sumasampalataya ay pumapasok sa kapahingaang iyon. Gaya ng sinabi ng Diyos, gaya na aking isinumpa sa aking pagkagalit, sila'y hindi papasok sa aking kapahingahan. Bagamat ang magagawa niya mula nang itatag ang sanlibutan ay natapos na. Verse 4 po, chapter 4 pa rin, sapagkat sa isang dako ay sinabi niya ang ganito tungkol sa ikapitong araw, at nagpahinga ang Diyos ng ikapitong araw sa lahat ng kanyang mga gawa. Verse 5, at sa dakong ito ay muling sinabi niya, sila ay hindi papasok sa aking kapahingahan. Kaya't yamang nananatiling bukas para sa ilan upang makapasok doon, at ang mga pinangaralan ng magandang balita ng una ay hindi nakapasok dahil sa pagsuway. Ayan. Pinangaralan, narinig, pero sumuway. Sadya po sila hindi pa papasukin. Sa verse 8 po, sa verse 7 po muna, siya ay muling nagtakda ng isang araw. Ayan po. Ngayon na pagkatapos sa ilang panahon ay sinabi sa pamamagitan ni David, gaya ng sinabi noong una, ikatlong pagsasabi po ito. Ngayon kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso. Ilang beses na pong binanggit ng ating Panginoon Kristo. Pangatlo, huwag natin papagmatigasin natin puso. Kasi naman po, wala naman po tayong talagang laban sa Kanya. Tayo po nilalang lang niya. Kung bakit kayo ay nakikipagpaligsahan sa Kanya. Ano po? Kasi po, inahayaan ninyo ang espiritu ni Satanas na uminog sa katauhan ninyo. Alisin ninyo yung sinasabi siping ni Satanas sa inyo. Alisin po ninyo. Dahil kayo din po ang magkakaroon ng biyaya. Sa verse 8 po, sapagkat kung sila ay nabigyan ni Josue ng kapahingahan, hindi na sana nagsalita ang Diyos tungkol sa ibang araw pagkatapos ng mga ito. Kaya't may natitira pang isang pamamahingang Sabat para sa bayan ng Diyos. At aking nga din po papaliwanag sa inyo mga kapatid, ay akin din po binigyan ng emphasis mga nakaraan po na kung po Panginoon ng mga hukbo, Diyos na maawain, Diyos na mapanibughuin, no po, at ako ay ako nga, kung ako ay ako nga, ay yan yung po pakilalang pangalan ni God kay Moises. Kung tinanong siya ni Moises kung anong pangalan niya. At inihayag niya po, ang ako nga ay ang ating Panginoong Hesukristo. Kasi noon po sa lumang tipan, panahon ni Moises, wala pa pong Kristo, wala pa pong Jesus. Kundi ang pakilala niya nga po, Panginoon ng mga hukbo, ako ay si ako nga. Ayun po. Sa akin pong pananaw, kaya ang pakilala niya ako ay si ako nga kasi gagayahin ng mga tao pangalan niya. Ano po? Kita niyo po ngayon, Jesus, di ba? Napakarami ang pangalan ng mga tao ngayon, Jesus. Umaasa sila na magiging matino yung tao, pero yung iba po turn out ng mga negatibo pagkatao. Wala po sa ganun yung mga kapatid, kahit lahat ng mga biblical names, pangalan nyo sa anak ninyo. Nasa upbringing po ninyo yan, mga kapatid, kung paano ninyo palalaki na may pagmamahal, takot sa Diyos ang inyong anak. Ayan po. Sa verse 10 po ng chapter 4 pa rin ng Hebreo, sapagkat ang pumasok sa kanyang kapahingahan ay nagpahinga rin sa kanyang mga gawa, gaya ng Diyos sa kanyang mga gawa. Kaya't magsikap tayong pumasok sa kapahingahan iyon, upang huwag mabuwal ang sinuman
sa pamamagitan ng gayong halimbawa ng pagsuway. Sa verse 12 po, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa at higit na matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang talim at tumatagos hanggang sa pinaghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak sa buto, at may kakayahang kumilala ng mga pag-iisip at mga hangarin ng puso. Verse 13 po, at walang nilalang na nakukubli sa harapan. Sa harapan niya, kundi ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa mga mata niya sa ating pagsusulitan. Ayun nga po, ang lahat po sa atin ay alam niya. Wala po siya may tatago. Wala tayong may tatago. Hayag po sa kanya, sa kanyang mga mata. Kaya kung inakala ninyo, kung ang tao napapaglihiman ninyo, pero ang Diyos hindi po. Hindi. At nga pong Exodus na yan, ako naman naaawa dito sa nagsabi na nagpaikot-ikot lang daw ang tropa ni Moses sa ilang. Kawawa naman po siya. Sabi ko, ibig ba sabihin, niloko ng Diyos sa kanya sarili? Nagpaikot-ikot ang tropa ni Moses sa ilang. Hindi po. Inyo po paki-review yung sinundan nitong kung gusto niyo malaman kung paano naging 40 years ang tagal ng paglalakbay po. Ayan po. So, verse 16 po. Ang pinakapunong pari din natin po ay ating Panginoong Jesus na anak ng Diyos. Propeta din po ang ating Panginoong Kristo. Sabi nga po dito, yamang tayo mayroong isang marangal at pinakapunong pari na pumasok sa kalangitan, si Jesus na anak ng Diyos, ay hawakan nating matatag ang ating ipinahayag. Yan po, ipahayag po ninyo na si Jesus, ang ating dakilang Diyos. Wala na po iba. Dahil siya nga na po ang nagpakasakit. Sa kanya na po ipinamahala ang langit at lupa. Buhat pa po nung pasimula, hindi ngayon po. Kasi siguro interpretasyon ng iba, right after na maritim ang Panginoong Jesucristo ang sanlibutan, ay doon lang siya magiging administrator ng heaven and earth. Hindi po. Noon pa po. Dahil ginawa po ang lupa, ang daigdig, ang sanlibutan dahil sa kanya. Ay nakailan po si Lucifer na ngayon ay Satanas. Kaya nabahira po ng kasalanan ng sanlibutan. Ayan po. Noon pa po, siya na po ang administrator ng heaven and earth. Wala pa pong tao nun. Kaya nga po sabi niya, buhat pa ng pasimula. Ginawa ang langit at lupa dahil sa kanya. Ngayon, sinasabi nga, right after na matapos na yung pighati, mapagdurusa ang kanyang, tapos naganap ang kanyang pagbabalik, naganap ang kanyang pag-agaw sa atin, ay doon pa lang magaganap ang administration niya ng langit at lupa. Hindi po. Noon pa man, bagamat si Satanas ngayon po, ang nagmay-ari ngayon, pansamantala ng sanlibutan. Kaya nga po, sa ating katigasan ng ulo, lalapatan na tayo ng parusa ng ating Diyos. Nung po nagsasabi mauuna ang rapture, huwag po kayo maniwala dyan. Sinasabi nila rapture, pag-agaw na nga po ng tao, ay sino po magdurusa pag ganun? Kahit nga po ang hinirang ay magdurusa, tapos aagawin kagad. Umalis kayo dyan sa mga ganyang klase ng iglesia, mga kapatid.
At ang relihiyon po, hindi kayo ililigtas niyan. Bagkus, ihuhulog kayo sa alanganin. Ano po? Ang makapagliligtas lamang po ay ang ng sarili ninyo ay kayo. Ang kaluluwa. Wala na pong iba. Magiging parang patawad po sa akin sasabihin, mahal ng Panginoon Kristo, magiging parang pangalawa na lang po ang ating Diyos. Kasi nga po, tulad ng sinabi ko, paano ka haharap sa Kanya kung ikaw ay marumi? Ito po. Kaya kinakailangan po lagi malinis sa ating espiritu. Maya't maya po manalangin, magpasalamat, humingi ng tawad. At sa gayon po, siya rin po ay naluluwalhati ang Diyos Ama at ang Diyos Anak. Ayan po. Kasi po sa inyong pananalangin, naririnig niyo yan. Niya. Provided nga po ng mga kapatid. Ulitin ko na huwag kayong gagamit ng Diyos-Diyosan. Eh lalo niya po hindi papakinggan yung mga dalangin. Bagkus, dinadagdagan ninyo ng kasalanan ang inyong mga maling pamamaraan ng pananampalataya. Pumasok kayo sa inyong silid, isara nyo, doon kayo makipag-uusap sa Diyos Ama nyo, hindi nyo nakikita. Ayan po. Pero bago po nga kayo manalangin ay sandali po. Pwede pagkahinaan yung cellphone, umalingaw-ngaw dito. Ayun nga po mga kapatid, kung kayo nga po ay mananalangin, humingi po muna kayo ng tawad bago nyo sabihin ang inyong concern. Na dumaan po kayo, gamitin po ninyo. Hilingin po ninyo sa pangalan ng Panginoong Kristo ang lahat ng inyong concern at siya po ang maghahatid sa Diyos Ama. Dahil siya po ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makararating sa Ama sa pamamagitan ko. Yan po ang deklarasyon niya. Kaya nga po lahat ng panalangin ninyo, paghingi ng tawad, paghingi ng biyaya, ang Panginoong Kristo po magdadala sa Ama. Huwag kayong didiretso sa Ama. Hindi katulad ng isang iglesia, diretso sila sa Ama. Parang binastos nila si Kristo. Pagka ganun. Po. Magkaroon lamang po kayo ng wisdom and discernment to correct and to impose yourself with proper and rightful manner of faith and worship. Ayan po. Kung tama po ang inyong pananampalataya, papakinggan niya po kayo. Kasi nga kung haharap kayo sa kahoy, bato, pilak, ginto, tanso, plastic, bakal, etc. etc. Hindi niya papakinggan. Hindi po. Kasi nananalangin kayo kay Satanas. Si Satanas po ang nakatira dyan sa mga Diyos-Diyosan na yan. Hindi po ang Panginoong Sus. Ayaw nga nila yan tapos namang mga pag-ano na to, kung ano-ano tinuturo sa inyo, kung ano kalasunan na sinusubo sa inyo. Kayo naman kain ng kain. Kung hindi po kayo aalis sa mga maling ganyan, bahala kayo. Marami na po kami nagpapatunay. Marami na po kaming nagsasabi sa inyo kung ano yung pamamaraan ng pagliligtas ng kaluluwa. Ano po? Nasa inyo na po yan, kung gusto nyo i-correct. Suriin po ninyo yung sarili. Tama ba yung aking pananampalataya? Ayan po. Kung ma-realize ninyo mali, ay humingi po kayo ng tawad sa Kanya. At magpagabay kayo sa ating banal na Espiritu ng Diyos. Gagabayan niya po kayo. Tulad po kanina, di ba, kada episode po, sa opening prayers ko, humihingi ako ng gabay sa Kanya. Humihingi ako nag-request po ako sa Kanya na pahiramin niya ako ng katalinuhan. Ayun po dapat. Kasi kung kayo diretso na
hihingi ng biyaya, ay luwalhatiin niyo po muna ang ating Diyos bago niyo sabihin ang inyong concern. Napakamaluwalhati, napakamabisa po ng sinasabi ko. Dito po sa chapter 6, chapter 6 ng Hebreo. Verse 1, patuloy po muna tayo hanggang 5. Kaya't iwan na natin ang mga unang simulay ng aral ni Kristo at tayo magpatuloy sa kasakdalan na huwag nating muling inagay ang saligan ng pagsisisi mula sa mga patay na gawa at pananampalataya sa Diyos. Ang nga pong patay na gawa ay wala kayong ginagawa pagtulong sa kapwa ninyo, manama ay panalangin ninyo, ay po isang gawang makadiyos po. Nang aral tungkol sa mga bautismo, pagpapatong ng mga kamay, muling pagkabuhay ng mga patay at nang walang hanggang paghuhukom. Yan po ang ating dapat katakutan, ang paghuhukom. Sapagkat hindi mangyayari na mga dating naliwanagan na at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at mga naging kabahagi ng Espiritu Santo. Pwede ba doon ka na sa taas? Sa verse 5 po, at nakalasap ng kabutihan ng salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan ng panahong darating. Sa verse 6 po, at pagkatapos ay tumalikod, ay muling panumbalikin sa pagsisisi. Yamang sa kanilang sarili, ay muli niya ipinako sa krus ang anak ng Diyos at itinaas sa kahihiyan. Sapagkat ang lupang umiinom ng ulang madalas na pumapatak sa kanya at tinutubuan ng mga halamang angkop doon, na dahil sa kanila ito ay binungkal, ay tumatanggap ng pagpapalang mula sa Diyos. Verse 10 po, sapagkat ang Diyos ay hindi masama, hindi niya kaliligtaan ang inyong mga gawa. Ayan po. Hindi niya kaliligtaan natin mga gawa. Maging ito ay mabuti o masama. At ang pag-ibig na inyong pinakita sa kanyang pangalan, sa inyong paglilingkod sa mga banal, gaya ng ginagawa ninyo ngayon. Sa verse 11 po ng chapter 6 pa rin ng Hebreo, at nais namin na ang bawat isa sa inyo ay magpakita ng gayon ding sigasig upang inyong malaman ang ganap na katiyakan ng pag-asa hanggang sa katapusan. Upang kayo huwag maging mga tamad, kundi mga tagatulad kayo sa kanila na sa pamamagitan ng pananampalataya at ng pagtitiis ay nagmamana ng mga pangako. Ito pong sinabi ni San Pablo na huwag maging mga tamad. So, pananampalataya po. Hindi po literal na ayaw mong gumawa sa bahay nyo o ng ano. Yung po mga kapatid pananampalataya mo. Ang pananampalataya walang gawa po ay patay. Ano po? Dito po tayo sa chapter 8, verse 1 ng Hebreo pa rin. Ngayon, ang pangunahing bagay na ang sinasabi ay ito. Meron tayong gayong pinakapunong pari na nakaupo sa kanan ng trono ng kamahalan sa kalangitan. Panginoong Jesucristo po ang pinakapunong pari. Isang ministro sa santuaryo at sa tunay na tabernakulo na itinayo ng Panginoon, hindi ng tao.
Sa verse 8 po, sapagkat na makakita ang Diyos ng kapintasan sa kanila, ay sinabi niya, ang mga araw ay tiyak na darating, sabi ng Panginoon, na ako ay gagawa ng isang bagong tipan sa sambahayan ni Israel at sa sambahayan ni Huda, hindi ayon sa tipang aking ginawa sa kanilang mga ninuno. Noong araw na hawakan ko sila sa kamay upang sila ihatid papalabas sa lupain ng Ehipto. Ayan po. Kasasabi ko lang po kanina na ang Panginoong Jesucristo po ang gumabay papalabas sa lupain ng Ehipto hanggang sa sila ay makalayo po. Sapagkat sila hindi nagpatuloy sa aking tipan, kaya't ako hindi nagmalasakit sa kanila, sabi ng Panginoon. Ayan po. Sinabi ko rin po kanina na umalis na ang Espiritu ng Diyos sa Israel. Ito nga po, kaya't ako hindi nagmalasakit sa kanila, sabi ng Panginoon. So verse 10 po, patuloy po tayo hanggang 13. Ito ang tipang aking gagawin sa sambahayan ni Israel. Pagkatapos ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang pag-iisip. Ano po yung pagkatapos ng mga araw na iyon? Sabi ng Panginoon, ano po ito? Ito nga po yung matapos niya tayo parusahan. Natapos na po eh. Ito nga siya sabi kong ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang pag-iisip. Hindi katulad po ngayon na akala po nga po ng iba na interpretasyon. Ay ngayon pa lang, right after nga ma-redeem nga ni Jesus Christ and Lipon, doon pa lang siya magiging administrator ng heaven and earth, hindi po. Noon pa po yun eh. Ilalagay ko nga ang aking kautusan sa kanilang pag-iisip at isusulat ko ang mga iyon sa kanilang mga puso at ako ay magiging Diyos nila at sila ay magiging bayan ko at hindi magtuturo ang bawat isa sa kanila sa kanyang kababayan o magsasabi bawat isa sa kanyang kapatid, kilalanin mo ang Panginoon sapagkat ako ay makikilala nilang lahat. Wala na po magtuturo na kilalanin mo ang Panginoon dahil ibinuhos na nga po ng Panginoon ang kanyang biyaya eh. Sa lahat, babae, lalaki, matanda, bata. Sapagkat ako'y makikilala nilang lahat mula sa pinakamahamak hanggang sa pinakadakila sa kanila. Sapagkat ako'y magiging mahabagin sa kanilang mga kasamaan at ang kanilang mga kasalanan ay hindi ko na aalalahanin pa. Ayan naman po pala. Pagpapatawad ko ang mga kasalanan. At meron po kasing kasalanan na hindi patungo sa kamatayan. Ay, hindi ko po alam kung anong kasalanan to. Yung pong kasalanan, yung pong kamatayan mga kapatid, parusa sa apo ito. At yan pong kasalanan na hindi patungo sa kamatayan ay puntahan po ninyo yung sa Old Testament si Zacarias chapter 13 verse 9. Nandun po ang sagot. Nandun po. Pag-take note po ng Zacarias chapter 13 verse 9. At sa pagsasalita tungkol sa bagong tipan, ginawa niyang lipas na ang una. At ang ginawang lipas na at tumatanda ay malapit ng maglaho. Ayun nga po, ang ginawa nga niyang tipan ay, sabi niya, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang pag-iisip. At sila ay magiging bayan ko, sabi niya sa atin. Ayun po. Ay napakamaluwa natin nga po dito provided nga tayo ay magkaroon ng pananampalataya sa Kanya. Kasi nga po, i-simplify ko na lang po pananampalataya. No? Di po ba lahat tayo ay may mga magulang? Tatay, nanay.
sinasampalataya natin. Sila ay magulang natin. Hindi po ba? Eh bakit pagdating sa Diyos, kulang ang pananampalataya nyo? O no faith at all? Hindi po ba? Ayun, sinimplified ko na po paliwanag. Kasi nga, tayo mga tao ay matigas ang ulo, mapagsalangsang. Sabi nga niya po kay Isaias, chapter 1, paraphrase ng verse 18, magsiparito kayo, mga tuwiran sa isa't isa. Yan pa, para nababanaag ninyo, mga tuwiran sa isa't isa ay para kayong nakaharap niya sa kanyang hukuman. Hinihinga na niya kayo ng katwiran. Hindi po ba? Ay, kung anong katwiran ninyo, ay bahala na kayo. Pagka may nagtanong sa inyo, ano ba ang ginawa mo nung ikaw ay nasa lupa? At for your information mga kapatid, tayong lahat ay may aklat sa langit. Ano man ating ginawa, nakalista po ron. May kanya-kanya kasi tayong anghel eh. Ito po yan. Ano yung ginawa mo? Halimbawa, nagnakaw ka, nagchismis ka, nakasulat po dun. O nakiapid ka, o ikaw ay pumuksa ng kapwa mo, nakatala po dun sa langit. Kaya nga po ang lahat ay nahahayag wala po matatago. Kung ikaw ay chismoso, chismosa, nandun lahat ng sinabi mo. Nakasulat. Kaya tama po yun na lahat tayo ay merong anghel. Kasi hindi naman po maaari na ilan lang ang anghel sa dami po natin. Ano po? Kaya nga sabi sa kanyang pagbabay, ihahatid siya naman laksa-laksa niya mga anghel. Gano'ng karami laksa-laksa. Hindi mabilang, hindi po ba? Unaccounted. Ayun po yan. Kaya nga po sinasabi ko, tayo ay magpabautismo, magsisi sa mga kasalanan, humingi ng tawad sa mga pinagkasalahan. Kung hindi ka patawarin, ay hindi nga rin siya patatawarin sa langit. Ayan po yan. Pabautismo, magsisi, magbalik loob sa Diyos, gumawa ng mga karapat-dapat na makalangit. Madali naman pong gawin. Kanina po, binanggit ko na hindi kayo ediligtas ng inyong relihiyon. No? Kasi ang relihiyon nga po, sanay ng pagkakawatak-watak natin, kung saan iba-ibang paniniwala, pananampalataya, may sumasamba sa mga bagay-bagay, may sumasamba sa araw, sa buwan, sa bituin, sa hayop, sa baka, daga, tsonggo, unggoy. Sinasamba po yan sa India. Tapos dito sa atin, yung mga kahoy ninyo, bato. Tapos sinasamba nyo pa si Maria. Ang terminal, ang ano nyo pa kay Maria, Virgin Mary. Ay ilang beses naman ako nanganak si dating Birhen Maria. Bakit kinakailangan ninyong Diyosin? Wala lang po sinabi sa Panginoong Hesukristo na sambahin ang kanyang ina sa laman. Wala po, kaya nga po nung siya ay naipako sa krus. Sabi nung isang sundalo, narito ang iyong ina. Ay, hindi po pala sa krus. No, sorry po. Sabi niya, sino ang aking ina? Oh. In the sense na, hindi ko po sinasabi na ayaw niyang kilalanin. In the sense na, huwag ninyong sambahin. Ayun po, ibig niyang sabihin, sino ang aking ina? Sabi nga niya, ikaw ba ay pinanganak sa bato? Sino po yung bato? Si Maria. Oh. Ang ama ko ay kahoy. Sino yung kahoy? Ayun po yung pinutol ninyong puno. Nainan nyo ano yung tao sinamba ninyo. Karumal-dumal po yung mga kapatid.
Ako po hindi ko sinasabi maliligtas ang kaluluwa ko, pero nagkaroon po ako ng tsansa. Hindi katulad yung sa mga sumasamba sa mga bagay-bagay, wala pong katsansa-tsansa kayo, wala. Wala. Kasi dito pa lang, kinondemn na ninyo ang inyong mga sarili. Pagdating sa one day judgment, diretso na po kayo doon sa kalaliman, sa lawa ng apoy. Ayan po. Dito po sa verse 20 ng chapter 10 po ng Hebreo, na kanyang binuksan para sa atin ay isang bago at buhay na daan sa pamamagitan ng tabing sa makatuwid ay ang kanyang laman. Ang tabing pa rin po natin ay ang katawan pa rin po ng ating Panginoon sa Kristo. At yamang meron tayong isang pinakapunong pari sa bahay ng Diyos. Panghawakan nating matatag sa verse 23 po. Ang pagpapahayag ng ating pag-asa ng walang pag-aalinlangan sapagkat siya na nangako ay tapat. Sa 26 po, sapagkat kung sinasadya natin magkasala, matapos nating tanggapin ang lubos sa pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang natitira pang alay para sa mga kasalanan. Ayan po. Kung sinasadya nyo po magkasala, wala na pong alay para sa mga kasalanan. Pong alay, kapatawaran. So, 27, kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom at isang naglalagablab na apoy na tutupok sa mga kaaway. Ayan po. Nakakakilabot po, di po ba? Ulitin ko po yung verse 26 at 27 ng chapter 10 ng Hebreo. Sapagkat kung sinasadya nating magkasala, ayan po, sinasadya eh. Matapos nating tanggapin ang lubos ng pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang natitira pang alay para sa mga kasalanan, kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom at isang naglalagablab na apoy na tutupok sa mga kaaway. Sa verse 29 po, gaano na kayang higpit na parusa sa akala ninyo ang nararapat sa kanila na yumurak sa anak ng Diyos at lumapastangan sa dugo ng tipan na nagpabanal sa kanila at umalipusta sa espiritu ng biyaya. Madiin po ang pagkasabi na yun po ni San Pablo na pinasulat po natin Diyos, Panginoon sa Kristo. Isang kakilakilabot na paghuhukom. Ay wag mapasama sana po kayo doon sa nasabi ng Diyos na marami ang patungo sa kapahamakan, kakaunti ang maliligtas. Ang nga rin po ninyo mapasama doon sa kakaunti, mga kapatid. So verse 30 po, sapagkat kilala natin ang nagsabi, akin ang paghihiganti. Ako ang gaganti, at muli, huhukuman ng Panginoon ang kanyang bayan. Isang kakilakilabot na bagay ang mahulog sa mga kamay ng Diyos na buhay. Inulit ko, kakilakilabot, huhukuman tayo. Sa verse 37 ko, sapagkat sa sandaling panahon, ang siyang dumarating ay darating at hindi maaantala. Ngunit ang aking matuwid na lingkod ay mabubuhay sa pananampalataya. Ngunit kung siya'y tumalikod, ang aking kaluluwa ay hindi malulugod sa kanila. Ngunit tayo hindi kabilang sa mga umuurong kaya sila'y napapahamak, kundi kabilang sa mga may pananampalataya kaya't naliligtas. Puro pananampalataya lamang po ang ating gawing weapon po para tayo maligtas. Kasi karamihan po ng tao o ng nilalang ng Diyos ang gusto pong iligtas yung katawan lupa kung saan po patungo ito sa
pagkasira. Di po ba? Kaluluwa po natin ay wala naman po sinabi immortal. Wala pa po ako nababasang ganun. At yun po sinasabi ko nga pala kaninang relihiyon na hindi ka ililigtas. Kasi po dapat one faith, one God, one baptism tayo. Yung iba po kasi, yung nakararami wrong faith, many gods, no baptism. Tama po ba ako? Sa ating pong tunay ay one faith, one God, one baptism. Yung mga naliligaw ay no faith at all, many gods, many senseless gods, no baptism. Saan po sila patungo? Ang relihiyon po na ginawa ng Panginoong Jesucristo ay pinasulat niya kay Santiago, chapter 1, verse 27, na kung saan utos niya, yun po ay wagas at dalisay na relihiyon. Yun po, ng mga nakakaraan po, sinasabi ko po kasi na walang relihiyon si Panginoong Jesucristo. Pero ngayon po, inihahayag po kaya relihiyon. Kasi nga po, gusto ko pong kayo ay baguhin ninyo ang tinatakbo ng inyong pananampalataya, mga kapatid. Ano po? Na kung saan nga yung mga relihiyon na yan, ipapahama kayo. Hindi kayo ililigtas. Hindi po. Ito po, sinasabi ko relihiyon. Kay Santiago, chapter 1, verse 27. Sinabi ko po kanina na ang dalisay na relihiyon at walang dungis sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito. Ito po ang relihiyon ng ating Diyos. Dalawin ang mga ulila at ang mga balo sa kanilang kahirapan. Ayan. Ano po ibig sabihin ng dalawin? Hindi tulungan. Mga ulila, mga babaeng balo po ito sinasabi. Ayan, mga ulila. Sinabi nyo na ulila, hindi wala namang nagtataguhit na magulang sa kanila. Ang mga babaeng balo, wala rin naman silang katuwang para buhay ang kanyang mga anak. Ito po ang relihiyon ng Diyos. Hindi po yung nagkalat na relihiyon sa buong mundo. Hindi mo mabilang kung ilang libo yung relihiyon sa buong mundo. Na all of them are claiming to be pro-God. No, they are pro-tithes. Your tithes, yun lamang po. Tithes po ang kanilang target sa inyo. Kita mo itong mga ngaral pastor na ito, kaya yaman. Oh. Hindi po nila concern yung magligtas ng kaluluwa. Ano po? Ang concern nila yung tithes ninyo. Kaya nga po, araw-araw ko rin sinasabi, suriin ninyo ang mga ngaral ko ito is sa Diyos. Kasi marami pong mga ngaral nakadamit tupa sa loob ay lobo. Anytime kayo ay sisilain. Yan po. Hanggang dito na lang po muna tayo, mga kapatid. Sana po ako ay napagbigay sa inyo ng saganang paliwanag po. Ano po? Na inyo pong balansin ang aking mga pinaliwanag. Kung ito ay kaya-aya sa inyong kaluluwa para mailigtas ninyo sarili yung kaluluwa. Ano po? Tayo po'y manalangin. Diyos sa mga pangyarihan sa lahat ng may gawa ng langit at lupa. Manaming lahat sa pamamagitan ng pangalan Panginoong Jesucristo, ang hari ng mga hari, ang Panginoon ng Panginoon, ang Diyos ng mga Diyos, ang Diyos ng kaluwalhatian, ang nag-iisang banal, maamo at magwinaming Panginoon. Naririto po ako muli, O Diyos, upang magpasalamat sa iyo na kami ay iyong ginabayan sa iyong pamamagitan na iyong mga salita sa gabing ito. Nawawa nga po, mabigyan mo kami ng sapat na pangunawa sa ikagaganap ng iyong mga salita. Ama namin, nasa langit ka, sambahin ang pangalan mo. Mapasa amin nawa ang kaharian mo, sundin nawa ang kaharian mo
dito sa lupa, gaya na sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakainin sa pang-araw-araw, patawarin sa aming mga utang, para ng papapatawad sa nagkakautang sa amin. Ilayo mo po kami sa lahat ng masama. Sa iyong kapangyarihan, sa iyong kaluwalhatian, sa iyong kataas-taasan. Marapat na ikaw ay aming mahalin at ibigin, O Diyos Ama, gaya ng pag-ibig at pagmamahal na inilaan mo sa amin. Bagamat kami po ay makasalanan, ikaw pa rin po ang aming kataas-taasan, kaisa-isang Diyos na nabubuhay, magpakailan paman. Amen. Mapagpala at mabiyaya pong pakikipagniig sa ating Diyos. God bless po.